Bigla ang pag-uwi sa Dinapigi Isabela. Tara mga mare, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Araw nga pala ito ng linggo mga mare, nang bigla nga kaming yayain ng anak namin na umuwi raw kami sa Dinapigi Isabela. Kaya naman hindi na kami nagdalawang isip at gumayak na nga kami saka bumiyahe na. Kahit nga sinasakit kaming mag-ina ay pinilit pa rin naming bumiyahe. Kung di nyo nga na itatanong mga mare ay taga rito nga pala yung asawa ko. Dito na nga siya lumaki. Almost 3 hours nga lang pala mare ang pagta-travel mula sa bahay hanggang sa Dinapigi Isabela. Pero noon mga mare ay inaabot kami ng 5 oras sa pagbibiyahe kasi nga hindi pa ganun kaganda yung daan. Maikwento ko nga lang pala sa inyo mga mare, dati nga ay wala pa itong tulay na to. Dati itong ilog na hindi nawawalan ng tubig. Kaya naman hirap na hirap kami sa pagdaan dito kasi nga pagka maulan ay malakas din ang tubig dito. At ang ilog naman na ito mga mare ay ito nga pala yung nagdudugtong sa Dilasag at Dinapigi Isabela. At sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ang Dinapigi Isabela ay ang dulong bahagi ng Dilasag Aurora, pero parte ito ng Isabela. Ginagawa na nga rin pala yung tulay dito. Sana after 2 years ay tapos na ito. At para anytime ay pwede nang umuwi dito sa Dinapigi Isabela. At nakarating na nga pala tayo sa unang barangay ng Dinapigi Isabela. Ito nga ang Barangay Dibulo. Dito mo nga pala matatagpuan ang angkan ng asawa ko. Ito nga rin pala mari matatagpuan ang isa sa mga pinakamataas na falls dito sa Northern Luzon. Ito ang Dibulo Falls na may sukat na 100-meter high. At isa sa pinakamagandang tanawin na meron dito sa Dinapigi. Kilala na nga rin itong lugar nito sa karamihan. Yun nga lang, problema pa rin ang daan. Pero once na maayos na yung tulay sa malaking ilog, ay sigurado dadayuhin na ito ng mga turista. At sa hinaba-haba nga ng aking kwento mga mare, ay sa wakas at nakarating na rin tayo dito sa bahay ng magulang ng aking asawa. Umuulan nga pala nung dumating kami kaya naman maputik yung daanan. Pagkatapos nga namin magpahinga ay dumiretso na nga kami dito sa puntod ng pinsan ng aking asawa. Una nga namin siyang dinalaw dahil hindi nga kami makakadalaw sa araw ng mga patay. At dahil isang araw lang kami dito, ay sinulit na nga namin ang paggagala. Ito nga yung lugar na lagi kong pinupuntahan mga mare kapag umuwi kami dito. Ito nga pala yung taas ng lighthouse nila. At talagang pag nandito ka mare, ay matatanggal nga yung stress mo dahil napakaliwalas nga ng lugar nito. Nung makauwi na kami galing sa galaan ay dito kami dumiretso sa taniman nila ng mga talong. Para nga meron kaming maiuwi sa bahay. Masipag kasi magtanim yung mga biyanan ko kaya naman hindi nila problema yung pang-ulam nila. Ayun o, sa baba. Ito. Pwede na yun. Okay. Yun ay oh. Made in Jollibee. Sili, ano? Mayroon nga din pala silang tanim na mga sili. Pag-usapang sili naman mga mare ay hindi pwedeng hindi kami uuwi nang walang dala. Dahil yung asawa ko ay napakahilig nga sa sili. Hindi kasi yun nakakakain ng maayos kapag walang sili sa hapagkainan. At ayan mga mare, hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Kung natuwa ka sa video natin ngayon ay makiki-like and share na rin po. Sa mga nagtataka kung bakit hindi na ako nakakapag-upload ng aking vlog ay dahil nagkasakit po ako ng matagal. Kaya ngayon na lang ulit ako nakapag-upload. Hayaan nyo at sisipagan ko na ulit. Hanggang dun lang, salamat!